Binuhat ni Rina ang kanyang maleta paakyat ng hagdan. Ang lumang apartment building ay amoy alikabok at mga sikreto. Pero alam mo na, mura ang upa at malapit ito sa kanyang trabaho. Maliit lang ang apartment pero maginhawa. Ngumiti si Rina. Ito ang kanyang unang tirahan sa Maynila. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at pagod na humiga sa kama. Ang mga ingay ng lungsod ay pumapasok sa bintana. Pinikit ni Rina ang kanyang mga mata, kuntento. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa gabi. Sa unang gabi, biglang nagising si Rina. Alas 2:43 ng umaga, isang kakaibang kaluskos ang nanggaling sa ilalim ng kanyang kama. Natigilan si Rina, kumirot ang kanyang dibdib, daga kay iyon, luma na ang gusali. Nakinig pa siya ng ilang sandali, tumigil ang kaluskos. Huminga ng malalim si Rina at sinabi sa sarili na wala lang iyon. Muli siyang nakatulog, ngunit hindi mapakali. Ang kaluskos ay nagpatuloy gabi-gabi. Lagi ng alas 2:43 ng umaga. Lalong natakot si Rina. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Kinuha niya ang kanyang flashlight at dahan-dahang yumuko sa tabi ng kama. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinututok ang ilaw sa ilalim ng kama. Doon, sa alikabok, may isang nakatuping papel. Napasinghap si Rina. Inabot niya ito at kinuha. Binuklat ang papel, binasa niya ang mensahe. Nakasulat sa nanginginig na kamay, huwag kang sisilip. Nakikita rin kita. Hindi nagaksaya ng oras si Rina. Niligpit niya ang kanyang mga gamit at humingi ng bagong kwarto. Mabuti na lang at may bakante sa kabilang dulo ng pasilyo. Nang gabing iyon sa kanyang bagong kwarto, gising na gising si Rina. Takot na takot. Ngunit tahimik na lumipas ang gabi. Tumigil na ba ito? Pagkatapos, alas 2:43 ng umaga, narinig niya ito. Ang kaluskos. Bumalik na ito. Hinagis ni Rina ang kumot at tumakbo papunta sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isa pang sulat sa sahig. Nakasulat dito, mas masikip dito sa ilalim ng bago mong kama. Pero salamat sa paglipat. It's tighter under your new bed. But thanks for moving.